Siya nga ang tinatawag na dominator ng NBA, ang big man na may tira sa mid-range at malakas kumuha ng rebounds. Wala ngang iba mga idol kundi ang missing piece ng Los Angeles Lakers na si DeAndre Ayton. Pero bago ang lahat, huwag kakalimutan mag-like at mag-subscribe for more content like this. Okay game! Ipinanganak si DeAndre Ayton noong 1998 sa Bahamas. Ang kanyang pamilya ay simple lang na nakatira sa isang maliit na bahay kasama ang kanyang 5 kapatid. Bata pa lang si Ayton ay mahilig na talaga ito sa sports. Kinahiligan nga din ito ang paglalaro ng soccer. Pero habang tumatagal, dito na nga lumalabas ang tangkad niya. Tuwing summer doon sa kanilang lugar, si Ayton nga ay sumasali sa isang basketball camp noon sa Bahamas. At dito nga unang napansin ang kanyang athleticism at tangkad na meron siya. Sa edad na 12, nakitaan nga na malaking potensyal si DeAndre Ayton. Kaya naman, nakapag-desisyon nga ang pamilya niya na dalhin siya sa Amerika para mas lalong magkaroon ito ng malaking opportunity. Noong pagdating niya nga sa Amerika, dito na nga siya nag-high school at dito nga siya pumasok sa Balboa City ng San Diego sa California. May tangkad na nga itong 6'8" sa mga panahon na ito mga idol. At dito na nga po magsimulang magseryoso sa paglalaro ng basketball si Ayton. Sa second season nito sa kanyang high school team na Balboa, nag-average nga si DeAndre Ayton ng 21 points, 16 rebound at 7 blocks per game. Pero hindi pa nga kontento si Ayton dito mga idol dahil ang kanyang nilalaruan ay hindi ganong kalakasang liga. Kaya naman, nag-transfer ito sa Hillcrest Prep Academy sa Phoenix, Arizona para dito nga siya maglaro ng kanyang junior year. Hindi nga nagkamali si Ayton dahil pinakita niya dito ang kanyang potential at marami nga ang nagsasabi na si DeAndre Ayton na ang magiging future center ng NBA. Noong 2017, dito nga pumasok si Ayton sa Arizona Wildcats, isang basketball team sa college at dito niya nga pinakita ang kanyang potential. Nag-average ito ng 20 points at 11 rebounds per game. Kitang-kita nga dito yung pagiging dominante niya sa loob ng court dahil nga dito, kinilala siya bilang Pac-12 Player of the Year at consensus first team All-American. Matapos nga ang kanyang first season sa college basketball, nag-decide na nga si DeAndre Ayton na sumali sa NBA draft. Hindi nga ito nagkamali mga idol dahil noong 2018, pinili nga siya ng Phoenix Suns bilang first overall pick. Imagine mga idol, isang simpleng bata lang siya sa Bahamas na nangangarap na makapaglaro sa NBA. Pero ngayon nga, ay natupad niya na ito. Sa kanyang rookie season, solid naman ang pinapakita nitong performance. Nag-average nga si Ayton ng 16 points, 10 rebound at 2 assists per game. Napili nga din ito bilang All-NBA Rookie First Team. Tinalo nga lang siya ni Luka Doncic noon para sa Rookie of the Year Award. Sa mga sumunod ngang taon, naging consistent naman ito para sa kanyang team na Phoenix Suns. Ngunit marami pa nga din ang nagdududa dito. Dahil kinu-question nga po nila ang pagiging malambot nito at pagiging tamad sa depensa. Kinu-question nga din po ng karamihan ang kanyang consistency noong mga huling taon niya dito sa Phoenix Suns dahil patay sindi na nga po ang performance nito at makikita mong hindi na talaga siya masaya sa kanyang team. Dahil dito, na-trade nga siya noong 2023 sa Portland Trail Blazers. Nang mapunta siya sa Blazers, inaasahan nga na magiging dominante na nga ito at magiging all-star na. Pero katulad lang noong nasa Phoenix Suns siya, si Ayton nga ay hindi na consistent. Bagamat disente naman ang kanyang ina-average na 16 points at 10 rebounds per game, hindi pa nga din ganito yung ine-expect sa kanya ng karamihan dahil first overall pick nga siya. Pagdating nga ng 2025 off-season, ang LA Lakers nga ay nangangailangan ng isang big man na maipapartner kay Luka Doncic dahil nawala na nga po sa kanilang team itong si Anthony Davis. Dito na nga nag-decide si Ayton na magpa-buyout sa Blazers. At makalipas ang ilang araw, pumirma si DeAndre Ayton sa LA Lakers ng 2 years, 16 million contract. Hindi nga ito nagkamali mga idol dahil ngayon nga, maganda ang pinapakita nitong laro, mapa-opensa man yan o depensa. Malayong-malayo nga noon sa sinasabi sa kanyang malambot daw ito at tamad dumepensa. Siya nga po ang missing piece ng Los Angeles Lakers mga idol dahil nagbago nga po ang takbo ng LA simula nang mapunta siya dito. Siya nga din po ang dahilan kung bakit palagi nakukuha ng LA Lakers ang panalo. Sa ngayon nga, nag-a-average si DeAndre Ayton sa LA Lakers ng 15 points, 9 rebound at 1 assist per game. Katulad pa nga din ito ng kanyang mga stats noon sa Phoenix Suns at Portland Trail Blazers. Pero kung napapanood mo talaga ang laruan ni DeAndre Ayton ngayon, ang pinakamapapansin mo dito ay yung kanyang depensa. Ganadong-ganado nga laging maglaro si DeAndre Ayton dahil teammate niya na ngayon si Luka Doncic at LeBron James na magagaling magbigay ng alley-oop plays.
Ang kwento nga ni Dominator na nagpapatunay na kailangan mo lang mapunta sa tamang lugar para lumabas ang iyong tunay na laruan. Siya nga din ang nagpapatunay na walang imposible sa iyong pangarap, basta sinasamahan mo lang palagi ng sipag. Ano ba ang masasabi nyo dito kay DeAndre Ayton mga idol?